Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam niyo ba na ang New Zealand ay isa sa mga pangunahing agricultural country sa buong mundo? Oo mga kaibigan, at bilang isang bansa na umaasa sa agrikultura, maraming mga Pinoy ang nagtatanong kung malaki ba talaga ang sahod ng mga farmer sa New Zealand. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga katotohanan tungkol sa sahod at mga kondisyon ng mga farmer sa New Zealand. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung magkano ang kinikita ng mga farmer sa bansang ito at kung ano ang mga hamon at benepisyo ng pagiging farmer dito. Panguna sa ating listahan, mga uri ng farming at kanilang sahod. Ang sahod ng isang farmer sa New Zealand ay nakadepende sa uri ng farming na kanyang ginagawa. Mayroong dairy farming, horticulture, pagbubungkal ng halaman tulad ng prutas at gulay, livestock farming, pag-aalaga ng hayop at vineyard work. Ang mga dairy farmer ay kadalasang may pinakamataas na sahod lalo na kung sila ay may karanasan. Ang isang entry-level na farm worker ay maaaring kumita ng 22 New Zealand dollars hanggang 25 New Zealand dollars bawat oras, habang ang mga experienced farmer o farm manager ay maaaring kumita ng 28 New Zealand dollars hanggang 35 New Zealand dollars bawat oras. Pangatlo sa ating listahan, overtime at seasonal work. Ang mga farmer sa New Zealand ay madalas na nagkakaroon ng overtime work lalo na sa panahon ng pag-aani o pagtatanim. Ang overtime pay ay kadalasang 1.5 times ng regular na sahod na nagpapataas ng kanilang kita. Gayunpaman, may mga seasonal works na hindi regular ang kita. Halimbawa, sa mga orchard o vineyard, ang trabaho ay masagana lamang sa mga partikular na panahon. Ang mga farm worker ay maaaring kumita ng mas malaki sa mga buwan ng tag-init, ngunit mas mababa sa mga buwan ng taglamig. Kaya mahalaga na mag-budget ng mabuti para sa mga buwan na walang trabaho. Pangalawa sa ating listahan, minimum wage at karaniwang sahod. Ang minimum wage sa New Zealand ay $22.70 bawat oras simula noong April 2023. Ang mga farm worker ay karaniwang nakakakuha ng sahod na nasa pagitan ng $22 at $30 bawat oras, depende sa kanilang karanasan at mga tungkulin. Kung i-compute natin, ang isang farm worker na nagtatrabaho ng 40 oras bawat linggo ay maaaring kumita ng humigit kumulang $880 hanggang $1,200 bawat linggo, o $3,520 hanggang $4,800 bawat buwan. Kapag ikinumpara sa sahod sa Pilipinas, ito ay talagang malaki, ngunit may mga bagay na dapat isaalang-alang. Pang-apat sa ating listahan, mga buwis at pagkaltas sa sahod. Tulad ng sa Canada, ang New Zealand ay may sistema ng buwis na kumakaltas sa sahod ng mga manggagawa. Ang kita ng isang farm worker ay subject sa progressive income tax na nangangahulugang mas mataas ang buwis kung mas malaki ang kinikita. Ang buwis ay maaring umabot ng 10.5% hanggang 33% depende sa kita. Bukod dito, may mga kaltas para sa Accident Compensation Corporation o ACC. At kung may mga utang sa estudyante o child support. Kaya ang malaking sahod na nakikita mo ay hindi lahat ay mapupunta sa iyong bulsa. Baka naman po, total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, cost of living sa New Zealand. Ang cost of living sa New Zealand ay mataas, lalo na sa mga lungsod tulad ng Auckland at Wellington. Ang upa sa bahay ay maaring umabot ng 400 hanggang 800 New Zealand dollars bawat linggo. Depende sa lokasyon at laki ng tirahan. Ang mga gastos sa pagkain, transportation at utilities ay aabot ng $100 bawat buwan. Kaya kahit malaki ang sahod, malaki rin ang mga gastos at maaaring maliit na lang ang matitira para sa ipon o pagpapadala sa Pilipinas. Mahalaga na maghanap ng murang accommodation at maging matipid sa paggastos. Pang-anim sa ating listahan, mga benepisyo at working conditions. Ang mga farm workers sa New Zealand ay may mga karapatan sa ilalim ng batas, kabilang ang paid vacation, sick leave at maternity-paternity leave. Ang ilang employer ay nagbibigay ng libreng accommodation, sasakyan at mga tools sa trabaho.
Gayunpaman, hindi lahat ng farm ay nagbibigay ng mga benepisyong ito, lalo na sa mga seasonal worker. Mahalaga na alamin ang iyong mga karapatan at siguraduhing may written employment agreement bago magsimula ng trabaho. Pangpito sa ating listahan, pagkakaiba ng sahod base sa karanasan at kakayahan. Ang karanasan at kakayahan ay malaking bagay sa pagtaas ng sahod. Ang isang baguhan na farm worker ay maaring kumita ng minimum wage, habang ang isang may 3 hanggang 5 taong karanasan ay maaring makakuha ng mas mataas na sahod. Ang mga farm manager o supervisor ay maaring kumita ng 60,000 hanggang 80,000 New Zealand dollars bawat taon. Ang pagkuha ng mga certification o pagsasanay sa specialized na lugar tulad ng agricultural technology o farm management ay maaring magpataas ng iyong halaga at sahod. Pangwalo sa ating listahan, oportunidad para sa permanent residency. Ang pagiging farm worker sa New Zealand ay maaaring maging daan upang makamit ang permanent residency. Ang ilang mga trabaho sa agriculture ay nasa skills shortage list na nangangahulugang mas madali para sa mga skilled farm worker na makakuha ng work visa at kalaunan ay maging permanent resident. Ang pagkakaroon ng permanent residency ay nagbubukas ng mga pinto para sa mas magandang trabaho, benepisyo at seguridad sa lipunan. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng tamang visa at pagsunod sa mga regulasyon. Pangsiyam sa ating listahan, mga hamon at pisikal na pagod. Ang pagiging farmer sa New Zealand ay hindi madali. Ito ay nangangailangan ng matinding pisikal na paggawa, mahabang oras ng trabaho at pagtatrabaho sa lahat ng uri ng panahon. Ang mga farmer ay kailangang gumising ng maaga at magtrabaho hanggang sa takip silim. Ang trabaho ay maaari maging monotonos at nakakapagod. Bukod dito, ang pagiging malayo sa pamilya at mga kaibigan ay maaari maging sanhi ng homesickness at lungkot. Kaya mahalaga na handa ang iyong katawan at isipan sa mga hamong ito. At ang pang-10 sa ating listahan, realistic na ekspektasyon at pagpaplano. Sa huli, ang pagiging farmer sa New Zealand ay maaaring magbigay ng malaking sahod kumpara sa Pilipinas, ngunit ito ay may mga sakripisyo at hamon. Dapat ay realistic ang iyong mga ekspektasyon at alamin ang buong kwento bago magdesisyon. Mahalaga na mag-research at maghanda ng maayos. Ang pagpunta sa New Zealand bilang farmer ay isang magandang oportunidad, ngunit ito ay nangangailangan ng tibay ng loob at determinasyon. Mga kaalaman na hinog, ang pagiging farmer sa New Zealand ay isang marangal at potensyal na magandang trabaho. Ngunit, tulad ng anumang trabaho sa abroad, ito ay may mga positibo at negatibong aspeto. Ang kaalaman at tamang pagpaplano ang siyang magiging susi sa inyong tagumpay. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na interesadong magtrabaho sa New Zealand. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.